Unang kabanata, ang kubyerta. Umaga ng Disyembre na maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna. Sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang palikulikong Ilog Pasig. May tuturing ng barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag ng daong ng pamalaan dahil pinamunuan ang mga reverendos at ilustremos. Ito ay gawa sa bakal at animoy Bugis Tabo kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kuberta at dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina na kaulubilo ang mga Europeo. Ang pagang naman ng vapor na ito. Hay, ano ba naman ang mga maliliit na bangkang iyon? Mga sagabal sa daanan, pati ang mga Indyo, dito pa sa ilog na niligo at naglalaba. Mga perwisyo sa mundo. Umagang umaga sinisira na nila ang araw ko. Kapitan, bakit sa bahaging iyan pumupwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon ang takbo ng vapor na ito? Hindi pa pwede bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat sasadsad tayo sa palayan, senyora. Abala sa pagkukwentuhan ang mga pasahero sa kubyerta ng sinadya nila upang hindi makahalubilo sa Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. Hay naku, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ituwid ito dahil dito ang bagal ng pang-usad ng vapor. Tama, dapat harapan nga ng paraan para palalimin ang Ilog Pasig, di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at mga sasakyang pandagat. May alam ka ba tungkol sa pantas ng agham, ha? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay sa Puente del Capricorn na hindi natapos dahil sa sinabi nilang mahina at marupok daw ito. Pero tingnan niyo, buo pa rin ito hanggang ngayon. Kahit anong dumaan lindol at bagyo, hindi pa rin ito nabubuwag. Yan din ang nais kong sabihin. Ang Puente del Capricorn at ang mga pantas ng agham, yan din ang aking sasabihin, Padre Salve. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayo sa katwiran dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa dito sa Pilipinas. Madali lamang yan. Hindi ko mapatid kung bakit walang napaisip nito. Dapat ito simulan sa pagbubukan ng isang tuwid na kanal mula sa bungangan ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito sa lagusan ng Maynila. Ang tuwid na kanal na ito ay magsisilbing ilog na lupang nakuha dito ay itatambak sa luma. Hindi ka na nagsayang ng lupa at maikli pang oras ng paglakbad. O diba? Simple lang. Isang planong yangki ang iyong naisip. Ipas pa umahin niyo, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Tila yata masyadong magastos at mapaminsala ang inyong panukala. Eddie, sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang silaping ibabayad sa mga gagawa? Pagtrabahuin ang mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangan ay pagawain natin ang taong bayan, ang mga matatanda, kabataan, bata, pagtrabahuin natin sila. Sa halip na sa balitang 15 araw, paggawain sila ng 3, 4, 5 buwan at pagdalhin sila ng sariling pagkain at gamit para ito sa bayan, di ba? Subalit, Senyor Simon, huwag na kayong tumutulong ka studio. Sa ganyang paraan lamang maisa sa katuparan ang mahalagang proyekto ng walang kahit anong gastos. Sa ganitong sistema rin naitayo ang mga tanyag na struktura sa iba't ibang bansa, gaya ng piramid, lawa ng Maures at ang Coliseo sa Roma. Sa tingin ko ay isa itong magandang ideya. At isa pa, pumupunta tayo sa Roma at sa Ehipto. Sinasamba ang mga faraon at ang mga pamilya Antonina. Huwag na tayong maglokohan. Ang patay ay nanatiling patay at ang malalakas lamang ang kinikilala. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang iyan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Ha 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 ha. Nagimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tito? Ginoo, akala ko'y marami kayong nalalaman. Hindi mga taga-Ehipto o mga Hudyo ang kakarapin nyo.
At ang mga taong ito ay minsan na naghimagsik nang obligahin silang magbuhat ng malaking troso para sa paggawa ng isang barko. Ngunit lumipas na ang mga panahon na iyon. Ha ha ha! Ang bansang ito ay hindi maghihimagsik kahit pagawain man ng mabigat at patawan ng mataas na buwis. Maaari silang, hindi ba't nabanggit niyo sa akin, Padre Salve, ang bahay pagamutan sa Los Baños kung saan naroon ngayon ang kanyang kamahalan? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabing na itayo ang bahay pagamutan na iyon dahil sa kapilitan pagpagawa sa taong bayan na pamumuno ng isang relihiyoso at namando ng latigo? Maaari sa ganitong paraan din itinayo ang Puente del Capricho, ngunit nag-aklas ba ang taong bayan? Hindi. Ang sinabi ay sinabi na. Kaya tuwag na kayong bulong ng Latin, Padre Sibayla. Para ano pa nandyan kayong mga praile kung magkaaklas din lang ang mga taong bayan? Amerikanong mulato. Isang Indiang Ingles. Nakilala siya ng Kapitan na General sa Havana at sa aking palagay ay pinahiram na ito ng pera. Dahil dito, nagpapayad utang ang Kapitan General kaya't pinahintulutan siyang makaparito at gawin ang naisin. Magpayaman sa pagbebenta ng mga alahas na maaaring hindi totoo. Napakawalang utang ng loob na matapos perahan ng mga Indio. Pweh! Ang mga panukalang hindi sinasangguni sa mga taong matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas ay hindi magdudulot ng maganda. Isang panukalang nangangailangan ng pagkukulan ng malaking halaga. May isang bagay akong imumungkahi sa inyo. Bago ang ano paman, may nais akong ipinukala na mas payak, kapaki-pakinabang at para sa ikililinis ng lawa. At ano naman ang proyektong ito? Nakakita na ba kayo ng itik? Sa inyong palagay, pinuhuli namin iyon sa lawa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay tulad ng inaalagaan sa Pasig at Pateros. Alam ba ninyo ang kinakain nila? Ngunit ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Kapag alagain ko ng itik ang lahat ng naninirahan sa paypayin ng lawa at nakikita ninyo ang palalalimin ng mga itik ang ilog sa paghuhuli ng magkakaing suso. Ganyan kasimple ang aking panukala. Papahintulutan po ba ninyo akong ilathala ang aking panukala? Ngunit dun Custodio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lawa ay mag-aalaga ng itik, ay tatamin ang balot. Nagkakatiri. Mabuti pang tabunan na lang yan ang lawang iyan. Hay nako! At dyan nagtatapos ang unang kabanata.